Hello, good morning, mayong buntag sa atong tanan. It's a Thursday and April 30, 2026 ato ang kalendaryo. Kumusta man mo diha? Shout out sa ako ang mga followers nga kanunay gayud naga sunod sa ato ang update sa kabuntago, no? Regards sa ato ang pangagamhanan sa atong gobyerno o sa ato ang verse of the day. So good morning nyo din ha. Mga wala pa na ng mata, pang mata na mo, pangapi na mo. Sige ba, akong basahon ng mga headline karon. Nagapadayon no ang katong impeachment hearing o the House Committee on Justice has officially found probable cause batok kay Vice President Sara Duterte. Gahapon ni siya nga hearing sa House of Representatives. So ang committee unanimously has an evidence regarding the alleged misuse of public funds and including katong threat against the president. Ginaingon nila dito nga sufficiente na nagkaroon siya og probable cause. So ang formal nga report o ang articles of impeachment is expected on May 4 for a full house vote. So abangan nato ni mga igsoon, no? Ipadangat na sa plenaryo sa Senado ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Og ang NBI allegations kay kasali man ni sa gahapon nga gisgutan sa House Committee on Justice. In a high profile development, ang NBI nag-claim nga to have a confirmed report involving the hiring of an individual for a plot against the president. So makahinumduman nato nga I think it's in 2024 kabuntago na to nga nagpamahayag si VP Sara Duterte through a live coverage nga kung in case na mahitabo sa iya doon na sa mahitabo sa presidente o antong iyahang pamilya. So mo ni ang aligasyon sa NBI, they claim that there have been a confirmed reports na doon nag-hire nga individual. So matod ni sa gahapon nga hisgutanan. Okay, so magpatunga ra tayo mga igsoon. Wala ra tayo dapigan kay lisod man pugayog na tayo dapig-dapig kay unless proven guilty ang tao remains innocent. So i-prove ni sa korte. So sa ICC update, ang trial chamber 3 has been formally constituted by the ICC. Kay gipangalanan naman ang tatlo ka judges para to oversee the proceedings of the trial kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sige, padayon ta. Dito mga igsoon, very important ni. Rice price projection. Ang Department of Agriculture naga-warning nga ang presyo sa bugas mukabat kini sa 60 ngadto sa 62 per kilo by September. Kini tungod sa rising cost sa fertilizer and the global supply pressures. So mo bitani naman mi kamo kay kauban sa simbahan nga ang ilahang negosyo is fertilizer. Nagaingon ko sila nga nagkalisod supply sa materials o the fertilizer itself taas kayo. So ang DA naga-warning sa to by September mukabat na kuno ang presyo sa bugas sa 60 ngadto sa 62. Sige, sa verse of the day kinahanglan kita nga may mga pulong kita gikan sa Dios nga maglig-on kanato kay luyo aning ato ang paminawan nga mga news. Kung wala tay Dios nako unsaon na lang, no? Mapuno ta sa problema o mapuno ta sa depresyon. So ang verse of the day ginakuha nato sa Salmo chapter 46 1-2 sa New International Version. Ang pulong na ganayon, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Salamat sa pulong sa Dios nga kanunay ato ang nadunggan gikan kaniya ug wala gyud siya hunong, no, paghatag kanato sa ato sa guidance nga gikan kaniya. So tan-aw nato ang mga news karon nga panahon mga igsuon kanang mga economic drift, political transition o even regional tension, especially sa trouble sa Middle East. Maka-feel kita mga igsuon nga this world is really shaking. Wala kapahulayan o wala po sa rest. Okay? So however, as a people of God or the children of God, nagaingon ang Dios nga
He is the one who is writing our story. Okay? Nindot kayo ni, no? Ang Dios, He is the one who is writing our story, so we should not fear. Matod pa dito, God is our refuge and our strength. O ang ever-present nga tabang niya in terms of our trouble, anaagod siya kanunay. So, therefore, we will not fear. Even if kaninga kalubutan will give way and the mountains fall into the heart of the sea. Even if ang tumpagan pa kita o usa ka dako nga bukid nga problema, we should not fear because ang Dios ang ato ang dangpananan o ang ato ang kusog. Okay? So nahinaot ako mga igsoon nga karon nga adlaw magalakaw kita nga dunay kumpiyansa sa ato ang mga kaugalingon uban sa giya sa Dios. No matter how the wind of news may blow, ang pundasyon nato is set on the rock which is our God, our Lord Jesus Christ. So I'm hoping that today we will be renewed, we are inspired with the word of God. Kay maura gyud ni ato ang daganan mga igsoon. Maunsa man ang dagan sa kalibutan, the word of God remains. O wala tay dain nga ang pananan siya lang gyud. Di ta magpadalaan ng mga news, mga fake news lalo na, no? And even mudapig-dapig kita og asa bata nga partido kay wala pa man ta kahibalo kung kinsa gyud ang naa sa tama except kung doon na nagay verdict og ang Dios lang gyud ang nakahibalo ni ana. So padayon kita kapag kipagrelasyon sa ato ang buhi nga Dios, dili ta muhunong sa atong mga pagtuo kaniya ug lauman nato nga ang Dios anaa gayud, His ever flowing grace manaagid kanato kananan. So good morning og ugma is a May 1, walay trabaho, holiday. So basi ganahan mo nga maglingaw-lingaw, ayaw lang mo palayo kay taas-taas paghihapon ang presyo sa atong krudo karon. So good morning and have a blessed day to each and every one of us. Bye-bye.